Ang sabi ng Panginoon, ang ibig maging dakila sa inyo ay maging lingkod ng lahat. Walang magiging dakila malibang siya ay magkaroon ng pag-iisip na katulad ng isang bata. Tayo po ay manalangin. O Diyos, ang hiwaga ng iyong kabanalan ay masiwalat ngayong sandaling ito. At sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, ito ay maunawaan ng bawat isa. Tulungan mo ang lahat upang matanggap mo ang minimithi mong parangal buhat sa amin. Papuri at pagpapasalamat na nagmumula sa bawat isa sa amin. Kaya't sa pagkatuto at mga karanasan sa iyong kabutihan, mag-uumapaw ang aming buong buhay sa pagsamba sa iyo. Mangyari ang nakatakda ngayong araw na ito at ito'y aming matuklasan at may sabuhay. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang titulo po ng mensahe, Known Will, Faith Works. Known Will, Faith Works. Kapag nalaman mo ang ganap na kalooban ng Diyos, saka po tatrabaho ang iyong pananalig. So faith that is not based in truths is worthless. Yan napakahalaga ang isang babala. You've not lost everything until you have lost your faith. Walang mga bagay na mawawala sa iyo malibang magsimula kang mawala ng pananalig sa Diyos. So as long as you have faith, you have everything. Habang ikay may pananalig sa Diyos, nasa iyo ang lahat. Ang gagawin mo lamang ay patuloy na maniwala at magtiwala. Alam natin ang panalangin itinuro ng Panginoon na ang langit ay habang tayo nasa ibabaw ng lupa ay nagsisimula na. Amen po ba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para nang sa langit. Mangyari ang kalooban mo, thy will be done here on earth as it is in heaven. So kailan nagsisimula ang langit? Sa iyong buhay. Personal. At ang sabi ng Panginoon sa Matthew 26:39, ang sabi niya, not my will, but thy will be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. At sa John 4:34, ang sabi ng Panginoon, my food is to do the will of my Father and to finish the work. Ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng aking Ama at tapusin ang gawain na iniatang niya sa akin. Sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father. Known will, faith works. Kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos sa iyong personal na buhay, anuman ang iyong hingin ay iyong tatanggapin. Hindi ka po maghihirap. So ang unang katotohanan, there will be no toiling. Alam niyo yung toil, paghihirap po yun. Halos hindi na ang tao makatulog. Dahil naghahanap siya ng pera, huwag kang maghahanap ng pera. Hello? Huwag kang maghahanap ng pera. Ang hanapin mo ay ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran. So, money is a byproduct of your right seeking.
Produkto po ng tamang paghahanap ang pera. Amen po ba? O, purihin ng Panginoon. Nais ko pong ipaunawa sa bawat isa sa inyo that provision will flow only if you are living right on the center of the will of God. Hindi ka po magkukulang. Huwag niya akong tingnan ng ganyan. Hindi ka magkukulang. At sino ang walang kakulangan? Yung mga taong hindi mo mariringgang walang pera. Hello? Yung mga taong hindi mo maririnigan na siya ay may kirot sa katawan. Yun po ang natuto na mabuhay na nagtitiwala sa Diyos. So, prosperity is not the absence of pain. Sometimes, we will experience pain. Pero we are still prosperous. Kahit ang isang tao ay may 1,000,000. Remember this, money is just a piece of the total prosperity that God designed. Isang piraso lamang po ang pera ng kabuuan ng plano ng Diyos. Amen po ba? Kahit ang isang tao ay milyonaryo at milyon-milyon ang kanyang pera at kung siya ay may sakit, he is just living a piece of prosperity as God designed. At ang tawag pa rin sa kanya, maraming perang may sakit. Hello? At ang isa namang tao na malakas ang katawan dahil lagi siyang naglalakad dahil laging kapo sa budget. So malusog ang kanyang katawan at ang kinakain lamang niya ay pagulay-gulay lang na dapat na pagkain ng tao. Pero wala siyang pera. Kaya ang tawag sa kanya, malusog na taong walang pera. Kaya kailangan makarating ka sa balak ng Diyos. Ang balak ng Diyos, ikay masagana sa katawan, sa espiritu, kaluluwa, at sa pananalapi. Paano ito mangyayari sa inyo? Nangyayari sa akin, mangyayari din sa inyo. Alam mo, nag-research kaming mag-ama tungkol sa 2012. At naglakbay kami sa mga website at talagang ang kanilang sinabi, hindi ko po sinabi, ito po ay sinabi ng iba't ibang website. December 21, mawawasak ang mundo. So, pansinin natin paano mangyayari yun. So, nag-isip ako dahil napakarami pang propesiya na hindi nangyayari. Pero ang sabi mismo nung mga yung mga Mayan tribe, ang sabi nung isa, hindi po end of the world yung December. Yun po ay end of an age. Katapusan yun ng materialistic age. At aking sinukat kung bakit katapusan ng materialistic age. Ang mga tao po sa ngayon ay hindi mo mapapasimba pag walang pera. Ang mga tao po ngayon concerned na masyado sa damit na isusuot. Ang mga tao po ngayon ay laging concerned ay sa kanyang tiyan. Napakaliwanag ng sabi ng Panginoon. Worry not about the food that you are going to eat. So, ang ibig sabihin, hindi nakatutupad ang maraming Kristiyano dun sa worry-free life. Hello? Dahil ang laging iniisip nila, paano na, pag sila'y matanda na, sinong mag-aalaga sa kanila? Ito, sasabihin ko sa inyo, pag ganyan ang iyong paniniwala, pagtanda mo, hihina ka. Bakit? Dahil ang iyong isip ay nakatuon sa ikaw ay aalagaan. Huwag kang mag-iisip na aalagaan ka sapagkat ikay mabubuhay na malakas. Amen? Yung mga awit ni Billy Graham at 103, nandun pa sa telebisyon at malusog na malusog at batang-bata pa rin ang mukha. 103 years old. How does he manage that age? I don't know. Pero alam ko siya maligaya sa Diyos dahil siya laging umaawit. Kaya nga ating unawain, bakit mangyayari yung December 21, 2012? Hindi ko po sinasabi, wag ninyong mamaliin, ito po isang ayon sa NASA research. Yung tinatawag na IRAS, ito po yung satellite na naka-orbit. Ito po yung infrared
infrared satellite, IRAS. At ito po'y nagsusukat. At ang sabi nila, there are several energy. Dahil ang atin pong paligid sa engineering ay ito po ay puro electromotive force. Ito po ang paligid natin. Meron ditong cellular waves at meron ditong microwave. Nandyan po lahat. Kaya ang mangyayari po dun sa December, kung mangyayari ito, yung tinatawag ng NASA. Pinagdidiinan ko po, hindi ng Biblia, NASA, National Aeronautic Space Administration. So ang mangyayari ayon sa kanila, magkakaroon ng solar flare at GRB. Ano ang GRB? Gamma ray blast at radiation blast na katulad nung nangyari sa Hiroshima at Nagasaki. Kaya lahat ng satellite ay magkakaroon ng dysfunction. So anong mangyayari sa pera mo sa bangko? Wala na. Kung mangyayari yon sa December. So new age, dahil magsisimula uli sa zero ang mga tao. Bakit sa Norway ay ipinakita doon sa website na sila ay meron na for several years, meron silang tunnel sa ilalim ng lupa sa Arctic. At nandun ang lahat ng uri ng binhi ng mga pananim na ipinipreserve nila sa ilalim ng lupa. Napakalaki po. 6 miles yata ang lapad ng kalye doon sa ilalim ng lupa. They are aware of an impending cataclysmic occurrence in the future. Bakit ang Amerika ay naggugugol ng bilyon-bilyon na gumagawa ng bahay sa ilalim ng lupa? They are aware. At kapag nangyari yun, kakaunti ang matitira sa planeta. Kaya kung hindi ka pa maalab sa Diyos, magi ka ng maalab sa Diyos. Kung wala kang pamasahe, maglakad ka at dumalo ka sa gawain. Sapagkat sa gawain lamang may pagpapala. Amen po ba? Sa pagsamba lamang may pagpapala sapagkat ang diringgin ng Diyos ay yung sumasamba sa Kanya. So I suggest, please live without toiling. Mabuhay ka ng walang pakikipagsapalaran. Ang mga taong nakikipaglaban para magkapera ay nakasumpa pa rin hanggang ngayon. Nahirap ba dumating sa inyo ang pera? Ang sabi ng Diyos kay Adan, mula ngayon dahil ikaw ay sumuway, ang iyong kakanin ay magmumula sa iyong pawis. That is a curse. Samantalang ang pangako ng Diyos, the blessing of the Lord. Ano po ang sabi sa 10:22 ng Proverbs? The blessing of the Lord maketh rich, and it added no sorrow with it. Kailangan pong ating paniwalaan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa Matthew 11:28, come unto me all you are weary and are heavily laden, and I will give you rest. The beginning of a prosperous life, and when you are restful in your heart and in your mind. Kapag ikay abalang-abala, sabi ng matalinong lalaking si Solomon, umagang-umaga pa lang ay abalang-abala na, at halos hindi na makatulog sa gabi, abalang-abala pa rin. Kapag ganyan ang uri ng iyong buhay, ang ibig sabihin, hindi tama ang iyong buhay. Simulan mo ng tama ang bawat araw at ang maghapon mo ay magiging tama. Start the day right and you will end each day right. And the right thing to do each time that you awake, worship God. Because God is seeking for people who will worship Him. Kaya nga, kapag ang bukang bibig mo, ako'y may magandang bahay dahil ako'y nagpunyagi, ako'y nagtiis. That is true. Pero if not for God, hindi ka magkakapera. If not for God, hindi ka magkakaroon ng kalakasan sa iyong katawan. Kaya sabihin mo, pag may pumuri sa iyo, ang ganda naman ng bahay mo, it's because of God. It is always an opportunity to witness
how God is good and how God is great. God is awesome. Hallelujah. Know your calling and provision will flow. Ano ba ang pagkatawag sa iyo? Kadalasan po maraming Kristiyano ang wala sa kanilang pagkatawag dahil ang kanilang motibo. It is always, the issue always is the motive. The motive. God is looking at the heart, not on what we are doing. Ano ba ang motibasyon mo at naririto ka? Ano ba ang motibasyon mo at ikay naghahanap buhay? Laging tandaan mo, the blessing first. And God bless Adam. And God bless Abraham. And God bless Noah. And tell and give benediction to my people, saying, God bless you. So ano ang una? The blessing of God. So wag kang aalis ng bahay na hindi mo natanggap ang pagpapala ng Diyos. Hindi hahanapin ang pagpapala, gagamitin ang pagpapala. Ulitin kong muli, you will not seek for the blessing, you will use the blessing that God has given to you. Know the givens and use the given and you will understand the mystery that surrounds. Kapag ginamit mo po yung ibinigay sa iyo ng Diyos, mauunawa mo yung mga hiwaga na nasa kapaligiran. Kaya nga kung ating uunawain, ano po ang sabi sa Luke chapter 4, verse 18. Ang sabi po sa Luke chapter 4, verse 18, makinig kayong mabuti, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the So sino ang unang dapat makarinig ng Ebanghelyo? The poor. The poor. Sa 1 Corinthians chapter 1, ang pinili ng Panginoon ay yung mga foolish and useless. Why? Upang ang Diyos ay makagawa ng himala at kadakilaan sa buhay ng mga mahirap upang ipahiya ang mayaman. Sapagkat ang mayaman, ang ipinagmamalaki niya yung kanyang kakayahan. Ngunit ang mahirap na pinayaman ng Diyos, ang ipagmamalaki niya ay ang Diyos. Kaya ang Diyos ay naghahanap ng mga taong ipagmamalaki siya. Pinagmamalaki mo na ba ang Panginoong Hesukristo? Kaya kailangan ikaw ay magsanay na mabuhay na ang ipinagmamalaki ay ang Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pinili ay ang mga walang kwentang tao upang ito ay magkaroon ng kwenta. He have chosen and selected the poor and the worthless so that He can place His worth on the worthless. Kaya nga unawain mong mabuti, ang simbahan nagsimula sa mahihirap at nagsiyaman yung mahihirap. Pero remember this, temptation you can detect when you are poor. But when you are rich, it is so difficult to detect temptation. Complacency is one of the temptation that will tend a person to be lukewarm. Kapag ang tao ay nabihasa na sa kanyang kasaganaan, siya ay magiging maligamgam. At kapag ang tao ay magiging maligamgam, siya ay itatakwil na ng Diyos. Sinusukan ng Diyos ang maligamgam. Ang apostasy o ang apostate, ang ibig sabihin ay itinakwil ng Diyos. At hindi ko ibig na sino man sa atin ay matakwil. Kaya kailangan katulad ng bata. Ang bata po ay walang alam pero gustong matuto. Kaya kung ikaw ay nagsasabing alam mo na ang lahat, wala ka na sa pagiging bata, hindi ka na uunlad. You will remain in a plateau when you say that you know it all. When you say to yourself that you have it all, you are all wrong. There are so many things on top. Marami pang bagay na hindi mo pa natutuklasan. Habang nabubuhay, hindi ka tatanda dahil marami ka pang matutuklasan. Amen? Ang tumatanda, yung nagsabing, alam ko na ang lahat. Nakukuha niyo po. Sino ang umuunlad? Yung mga taong may pag-uugaling katulad ng bata. Dahil ang bata, pag sinabi mo na siya'y magaling, magpapakita ng gila sa iyo yung bata.
May isang kwento tungkol sa isang mag-ama at sila naglalakad sa gubat. At ang bata ay laro ng laro dahil araw pa. At siya ay takbo ng takbo kahit malayo na siya sa kanyang ama, pero alam niya, nakita siya ng kanyang ama, kaya siya ay maligayang maligaya. Pero nung dumilim na, takbo siyang pabalik sa ama niya at siya ay umakap. Sa kadiliman ng iyong buhay, sa panahon ng iyong pagsubok, umakap ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Because He cares. Amen? He cares. Kaya kung ikay nasa pagsubok ngayon, realize that Jesus is the only one who cares for you, for your well-being. He desired to heal you. He desired to lift you up. Yun lamang po ang intimacy. Makarating ka sa pag-iisip na katulad ng bata at magpatihulog ka sa kanyang mga bisig at sabihin mo, Panginoon, bahala ka na po. No toil, no regret, no bitterness. If you walk in a life that is a living relationship with Jesus Christ. Not my will, but thy will be done. Glory. Sa 1 Corinthians 7:20. So ikaw po ay nakatakda sa isang pambihirang gagawin ng Diyos. Personal po ito. Ako'y nagtataka lang doon sa iba, pinagtatanggol nila ang salita ng Diyos. Para ba silang mas magaling pa sa salita ng Diyos? Do not defend the truth, because truth has its own power. Live the truths, and you will establish defense all around you. Isabuhay mo ang katotohanan at ikaw ay nagtatayo ng muog sa iyong paligid dahil ang nabubuhay sa katotohanan ay hindi maigugupo ng mga pagsubok. Oh, glory! Kaya ang nangyayari ngayon, marami ang nagyayabang na alam nila ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay nakikita ay sa buhay, hindi sa bibig. Si Abraham Lincoln na isang dakilang bayani ng Amerika na kinilala sa buong daigdig. At nung nasa meeting siya ng kanyang cabinet, siya ay binabatikos nung kanyang mga sekretary. Dahil ang kanyang Secretary of War ay isang general na Lasengo. Pero hindi niya pinakinggan ang batikos ng mga cabinet secretaries niya doon sa kanyang piniling general. Alam niyo kung bakit? Ang sabi niya, huwag kang magtitiwala kanino mang tao because of friendship, because of kindness, or because of any political affiliation. Decide to trust anything in a person by his works. Kahit Lasengo yung general, bagamat hindi dapat, pero pag siya binigyan ng assignment, tinatapos niya yung kanyang assignment. Pag sinabing makipaggera ka doon, tapos yung kanyang assignment. Hello. Kaya nga, unawain mong mabuti. Sa 1 Corinthians 7:20, always understand this, that your provision will flow and will come to you if you live according to your calling. Ano po ang sabi sa verse 20? Let every man abide in the same calling wherein he was called. Ako po tinawag na mangaral. At hindi po ako umiiwas sa pangangaral. Hanggat makapagpapalawak ako ng pangangaral, gagawin ko po yun dahil yun ang aking primary call. Amen? Pero para magi akong tama sa pangangaral, kailangan ang aking pamilya ay aking mahalin. Sapagkat ang unang katangian ng isang pastor ay ang kanyang pamilya ay sumusunod sa kanyang yapak. Hindi nagiging politiko. So, ating unawain. Ang pamilya ng saserdote ay lahat ay saserdote. Amen po ba? Watch out what they are doing, not what they are saying.
Bantayan mo ang kanilang ginagawa, hindi ang kanilang sinasabi, sapagkat sandali lang. Just one misdemeanor will infect a community. Isa lamang pagkakamali ang makahahawa sa buong barangay. Isa lamang mali ang magliligaw sa maraming tao. Kaya para makaiwas sa kamalian, si Kristo lamang. There is only one way. And that way is Jesus Christ. There is only one light. And that light is Jesus Christ. And there is only one truth. And that truth is Jesus Christ. Nakukuha niyo po? Kaya pag may kirot ako sa aking katawan, ako'y nag-i-enjoy sapagkat Panginoon, napakaliit nitong kirot ng aking katawan kaysa kirot na iyong dinanas nung ikaw ay hagupitin ng 39 na lumantad ang iyong laman at nagdurugo. Hindi ko ito pwedeng ikumpara doon sa koronang tinik na tumusok halos sa utak mo, yung tinik nung korona, pero hindi ka umaray. Hello? Kaya nais kong ipaunawa with the Spirit in you, mapagtitiisan mo po ang lahat. Remain. So know your calling and remain in that calling. Know your calling and abide in that calling. Kung tinawag ka para sa pagtulong, magpatuloy ka sa pagtulong, diyan ka payayamanin ng Diyos. Kung tinawag ka sa pagbibigay, magpatuloy ka sa pagbibigay. Huwag ka nang makialam pa doon sa ibang gawain. Magbigay ka na lang magbigay at diyan ka payayamanin ng Diyos. Kung ikay tinawag sa pagtuturo, magturo ka na lang ng magturo. Kahit sa simula'y mali, itatama ka rin ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang iyong puso. Ang sabi ni Billy Graham, I thank God dahil hindi ako nagtapos sa mga pangunahing paaralan ng Biblia, kaya ako'y madaling, I have a flexible heart na dadala ako ng Diyos kung saan niya ibig. And who is Billy Graham? Hanggang ngayon, Billy Graham pa siya at 93. And nais kong upaunawa sa inyo, no toil. Just trust all the way, Jesus Christ. Iaayos ng Diyos ang buhay ng iyong pamilya. Iaayos ng Diyos ang buhay ng iyong mga anak. Iaayos ng Diyos ang iyong kabuhayan. Siya ang magsasaayos ng ibig mong maisaayos. O, purihin ng Panginoon. So abide in and progress in your calling. Abide and progress in your calling. Life is always a process. Know the detail of each process. Alamin mo yung mga maliliit na panuntunan sa proseso ng isang bahagi ng iyong buhay at yun ay iyong sundin. At ang iyong kakamtin ay tagumpay. You will reach your destiny with laurels and flying colors. Ang sabi ng isang babae, ito po ay 600-meter dash sa Minnesota. At ang pangalan niya ay si Heather. At habang siya ay nakikipaghabulan, dahil 600-meter dash run. So ang sabi ron sa screen ng website, ang sabi niya, Heather trained for so many years. But while she is running, it is not the training, but it is the race that is important. At bigla po siyang natalisod, bagsak siya. At ang sabi doon ulit sa screen ng computer, it is not the fall, but the rise. Tumayo po uli agad siya, at siya'y huling-huli na. Pero at the end, siya po ang champion. Why? Because she trained, she rise. Kaya nga kung ikaw may bigo ngayon, bumangon ka sapagkat may tagumpay na isusunod sa iyo ang Panginoon. Remain in your calling. Because your provision will flow when you maintain your calling and you progress in the process of obeying your call. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo po? Kaya nga tayo papasok by Monday to Saturday sa Zoe alas 9 po ng gabi at sa February 1 sa IBC 13 because I know my call. So know your calling, provision will flow. I have time with my wife. Para kaming laging magkasintahan. Titigan kami ng titigan. Bulahan kami ng bulahan. Ang ganda mo, ang gwapo mo. And that is healthy. Amen? Oh, glory.
Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa sa inyo na napakaganda po ng ating Diyos. Amen po ba? At kayo ay napakadakila. Kayong lahat ay dakila, kaya ibinigay kayo sa akin. Why? Because you are like a child. Amen po ba? Alam mo, may mga pagkakataon kasi na yung iba'y dumadalot nakikinig ng salita ng Diyos to criticize and analyze. Isabuhay mo muna at saka ka magkakaroon ng criticism na tama nga pala yung aking naririnig. So abide and progress in your calling. So God's will, not ours. Hindi ang loob natin, kundi ang loob ng Diyos. Sa Isaiah 55, nais kong inyong maunawaan ito. Sapagkat panahon mo na para umunlad. Panahon mo na ng iyong pagtatagumpay. Amen po ba? So ang sabi sa 55:8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heaven art higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, pansinin po natin. Ang isipan ng Diyos ay hindi natin mauunawa. Please do not criticize anyone. We don't have the right to criticize because we do not know the entire life of the person that we desire to criticize. Hindi natin kilala siya ng buong buo. Kaya wala tayong karapatan na siya ay husgahan, na siya ay pintasan, dahil hindi natin alam ang kanyang mga pinagdaraanan. Ang atin lamang karapatan ay umibig. Hello? Ang atin lamang karapatan ay ipanalangin at tumulong. Kaya nais ko pong inyong maunawaan ang gawin nating halimbawa ay si Joseph, the dreamer. So si Joseph the dreamer po, at 17 years old, napakaunlad po ng kanyang kabataan. Paborito siya ng kanyang tatay. At siya lamang ang may magagandang kasuotan. Ipinagmamalaki siya ng kanyang tatay sa mga kaibigan, na naging sanhi upang siya ay kainggitan ng kanyang 11 kapatid, ng kanilang 10 kapatid, dahil si Benjamin ay kanyang kapatid. So yung 10 kapatid niya sa ama ay galit lahat sa kanya. Natapos po yung kanyang magandang katayuan nung siya ay binalak na patayin ng kanyang mga kapatid. Salamat sa panganay na nakialam. The secret of Joseph's success is God. If he was successful because of God, therefore, our success will be dependent on God. Watch out, watch out. Do not abort what God is doing in your life. How shall you abort the plan of God in your life? The moment you walk more. Hindi bali, bless me more. Hindi bali kung gano'n ang isalita. Ay kung more. M-U-R. Ang bihira ang Diyos, hindi yata ako mahal, hindi kaya yata nakikita yung ibinibigay kong daan-daan libo sa gawain niya. Pambihira, hanggang ngayon hindi pa ako pinagpapala. Kaya mula ngayon hindi na ako magbibigay. Sinong tinakot niya? Hello? Kaya yung lahat ng ibibigay natin galing sa Diyos. At ang Diyos ay magbabalik ng ating ibinigay. Hindi yun magtatapos at hindi yun titigil at hindi yun mauubos. The more you give, the more you will receive. Nakukuha niyo po? Ngayon, pagkatapos, ibinenta siyang alipin. Sumama ba ang kanyang loob sa Diyos? Diyos ko, sabi mo sa panaginip, sabi mo sa pangitain, ako ay magiging kagalang-galang. Diyos ko, bakit ako ay papatayin ng mga kapatid ko? Hindi po siya nagsalita ng ganon. Diyos ko, bakit ako ay pinagbiling alipin? He allowed God to perform His plan. Your ways are not my ways. Your thoughts are not your thoughts. Alam kong lahat tayo gusto natin
husay ang ating pamilya. Alam kong lahat tayo gusto natin magaganda ang bahay. Alam kong lahat tayo gusto natin, lahat tayo may sasakyan. Gusto rin yun ng Diyos. Pero tama ba ang iyong isipan? Tama ba ang iyong pamamaraan? Laging kukunin natin ang pamamaraan ay sa Diyos para magkaroon ka ng bahay. Pamamaraan ng Diyos para magkaroon ka ng sasakyan. Pamamaraan ng Diyos para magkapera ka. At ano ang pamamaraan ng Diyos? Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. It is not the economy of the world. It is the economy of heaven. Amen po ba? Kaya kung mahirap ka ngayon, good for you. Dahil mararanasan mo ang kasaganaan na gagawin sa iyo ng Diyos. At hindi ka hihiwalay sa Diyos sapagkat na ranasan mo noon ay kay mahirap at ngayon ikay pinasagana, ikaw ay pinaunlad. Glory. Pagkatapos, dahil napakagwapo ni Joseph, hindi katulad ko. So, gwapong-gwapo si Joseph. At ang asawa ni Potiphar ay napakagandang babae. Sang-ayon doon sa aklat na nabasa ko. Napakaganda talaga. At bata yung asawa ni Potiphar. At si Potiphar, wala ng pagkalalaki dahil nawala sa gera. So, pansinin po natin yung last doon sa babae, kaharap niya ay gwapong Joseph. Inaalok niya si Joseph ng kanyang katawan, pero ayaw ni Joseph dahil nagtatapat siya sa Diyos. At isang araw, isinet up ng asawa ni Potiphar si Joseph. At siguro naghubad sa harap ni Joseph ang asawa ni Potiphar at inakap siya at tumakbong palayo. Ang kasalanan po'y tinatakbuhan, hindi kinakausap. Hello? Tumakbo siyang palayo. Joseph ran away from the wife of Potiphar. At lalong nagagsidhi ang galit. Kaya yung pagkagusto kay Joseph ay nahalinhan ng puot at siya ipinakulong ni Potiphar. Nagreklamo bubo siya. Diyos ko, akala ko ba Diyos ko, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Katulad ng ilan sa inyo. So, one great advice is this. Don't demand God for an explanation on things that you don't understand. Huwag mong pipilitin ng Diyos na ipaliwanag sa iyo ang mga bagay na hindi mo alam. You have the freedom to ask, but do not demand an explanation. Just praise Him! Praise Him! At kahit po siya ay preso, siya po'y parang nabubuhay sa laya dahil hinipo ng Diyos ang jail warden para gawin siyang pangunahing preso. At binigyan siya ng kakaibang karunungan. Ang sabi niya sa baker, kapag ikay lumaya na alalahanin mo na ako. For several years after na lumaya yung butler, tagasali ng alak. Sumama ba ang loob ni Joseph at hindi man lang siya naalaala ay ibinalik ng hari sa trabaho yung butler? Hindi po siya sumama ang loob. So remain faithful even though you don't understand. Manatili kang tapat sa Diyos kahit hindi mo naunawaan yung iyong pagsubok. And thirdly, do not be bitter. Huwag ka pong magkakaroon ng kapaitan. Just continue on praising God. Continue in being grateful to God. Kahit ano po ang mangyari pa sa atin, magpuri lang tayo. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Amen. Praise Him, praise Him. Praise Him in the morning. Praise Him in the noontime. Praise Him. Praise Him till the break of day. So do not demand explanation on things that you don't understand. Remain faithful and do not be bitter. Amen!
Hallelujah! At mararanasan mo ang kamay ng Diyos, mararanasan mo ang katotohanan. Siya'y iyong katulong. That He is our helper and that He will never let us down, that He will never leave us without support. He will provide for us. At dahil nakapasa sa pagsubok si Joseph, ginawa siyang second man in command sa pinakamakapangyarihang bansa. Kaya ngayong taong ito, God is raising you up from poverty to prosperity in all area of your life. Do not demand explanation on things that is paradoxically misunderstood. Huwag mong hihilingin sa Diyos na maunawaan mo dahil hindi ipapaunawa ng Diyos. Ang kanyang gagawin ay ikaw muna'y sumunod. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Pag nakita mo ang viewpoint ng Diyos at ang viewpoint ng Diyos ay laging eternal. Ang paraan ng Diyos ay patungo sa walang hanggan. Ang paraan ng tao ay patungo sa panibagong problema. Ang isipan ng tao ay patungo sa panibagong kabiguan. But not the thoughts of God. Not the ways of God. Because the plan of God is to eternity. Kaya nga, no toil. Because you are not cursed anymore. You are filled with God's favor. You are filled with God's grace. No toiling. No curse. You are freed in the mighty, precious name of Jesus. You are covered by the blood. Glory and wisdom will flow into your life. Known will, faith works. Known will, faith works. If you are in the right calling, and you obey God in that calling, no matter how difficult, even if it is near to impossibility, just continue on obeying God. In the end, in the long haul, you will still receive what God promised to you. God will elevate you. God will lift you up. And God will crown you with His glory. So continue on. Remain faithful to Him. Remain faithful to every relationship. Remain faithful to your spouse. Remain faithful to your children. Remain faithful to your pastor. Remain faithful to every relationship that there is. And I tell you, your faithfulness will be rewarded. Though we cannot see God yet, He sees us. And He who sees in secret will bless you openly. He will give you more houses. He will give you more businesses. He will lift you up. Kaibang-kaiba ka kaysa mga iyong kasabayan. Iangat ka ng Diyos, but believe that He is on your side. Bow down your head. Father God, let your personal will for everyone be known to each one. Hayaan mo ang bawat isa ay matanggap at matuklasan yung personal mong kalooban at pagkatawag sa bawat isa. At dalangin ko na sila ay magpatuloy na sumusunod na gawin yung iyong kalooban. At sa kanilang pagsunod, aking Ama ay aking ipinapahayag. I am declaring now as they will obey that provision will flow, provision will flow, provision will flow. And all the fullness and the wholeness of prosperity will be theirs in spirit, soul, and body, and even in finances and material blessings. In Jesus Christ's name, and everyone shout amen. Amen. God bless you. In Jesus' name.